Okay. In-interview na nga itong si Vice President Inday Sara Duterte kahapon sa Vox Populi sa programa ng Banateros dyan sa SMNI. At maganda po yung mga revelasyon ni Vice President Inday Sara Duterte. Actually, marami siyang revelasyon kahapon na dapat natin gawan ng reaksyon, no? Unang-una po ditong nangyari na reaksyon natin, no? Ay itong ni-reveal po ni Vice President Inday Sara Duterte itong si Bongbong Marcos nung time na si VP Sara ay nasa gabinete pa ni BBM. At merong napapansin po si VP Sara na medyo parang ayaw na niyang maging miyembro ng gabinete kasi napansin niya ang style ni Bongbong Marcos na parang walang direksyon po ang kanyang liderato. Ito pa yung nakakasakit. Napansin ni VP Sara na para bang nung nakuha na ni Bongbong Marcos ang kanyang gusto na maging presidente ng Pilipinas, parang wala lang kay BBM, parang wala nang gana. Nakuha na kasi ni BBM ang kanyang gusto na maging presidente, parang tamad na sa trabaho. Hindi na siya ganun ka accurate o ganun kasipag magtrabaho, kundi parang galante na siya na presidente na siya ng Pilipinas. Pero when it comes sa trabaho, parang walang direksyon po. Ito po ang matinding revelasyon niya ni VP Sara. Okay? So yan po ang ire-reaction natin. Ipapakita ko yung video kung saan ipinaliwanag po ni VP Sara ang kanyang nararamdaman. Itong pinag-usapan natin 2022 noong nanalo na silang dalawa, si VP Sara at itong si BBM. The time na nanalo sila, ginawang gabinete itong si VP Sara ni BBM. At ito po lahat isa ito sa mga highlights kahapon sa interview ni VP Sara na ni-reveal niya lahat ang mga kabalastugan, pati itong House of Representatives na nangingialam sa budget ng Department of Education. Okay? Na akala ni VP Sara na sisitahin ni BBM itong mga congressman, pero hindi ginawa ni BBM. So ibig bang sabihin walang pakialam si Bongbong Marcos sa malawakang pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa House of Representatives? Ganun ba? O kasi nagtataka si VP Sara, bakit nangingialam kayo dito sa budget ng Department of Education? Tapos ikaw naman, presidente ka, alam mong mali ang ginawa ng House of Representatives, wala kang ginawa. 'Di ba? So anong tawag mo dun? So kasabwat siya sa kanyang pinsan. Kaya nga hindi nga hindi nagkakamali itong si VP Sara nung sinabi niya sa ating lahat na 2 tao lang ang nagko-control sa budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi yan si Zaldico at yang si Martin Romualdez. Nung una, walang naniniwala kay VP Sara dyan. Nang pumutok na yung flood control scandal na yan, na pagnanakaw na yan, lahat nagsasabi, tama pala si VP Sara. Di ba? So, wala kayong lusot dito kay VP Sara. Ibubulgar talaga niya lahat. Ito, panoorin natin. Naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako. At tapos na yung mission ko sa buhay. Nagmi-meeting kami, example, nagmi-meeting kami for DOTR, infrastructure. Ito, in example, dito sa interview na ito yung part na
inexample niya ang karakas nitong si BBM kung paano siya kawalang direksyon sa kanyang trabaho. Sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Oo. Kasi yung Kasi big ticket projects yun eh. public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, merong mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na nung nakaraang administrasyon So, ang Isa pa yun. Isa pa yun na ikinalulungkot ni VP Sara. Kasi po, ang kanilang parang yung I'm talking here about 2022 election ang atake ni BBM at that time is continuity. 'Di ba? 'Yun ang lagi nilang sinasabi sa campaign na kapag iboto nyo kami ni BBM at ni VP Sara, lahat ng nasimula ni former President Duterte ay ipagpatuloy po namin. Yan po ang kanilang pautot at that time. So tayo naman, naniniwala tayo kasi syempre anak yan ng ng former President Duterte, si VP Sara. Tapos tandem niya si BBM. So naniniwala tayo. Kasi alam naman natin na si Senator Aimee pumunta doon sa Davao para i-convince si VP Sara na maging running mate. So may pinag-usapan. So binoto natin si BBM na buong akala natin merong continuity. Pati pala si VP Sara binudol. Siyempre, nang nabudol na si VP Sara, lahat tayo na bumoto kay BBM na bumoto tayo dahil kay VP Sara, nabudol tayong lahat. Kasi kung nabudol na si VP Sara, that means lahat ng supporters ni VP Sara, budol rin lahat. Ganon yung nangyari. So, yan ang isa sa frustrations ni VP Sara bilang isang gabinete ni BBM. Okay? Hindi nila ipinagpatuloy yung mga big ticket projects na dapat ipagpatuloy yon. Ang tanong ko sa iyo, BBM, wala ka talagang wala kang nararamdaman para sa mga Pilipino? Binabaliwala mo lang. Alam mo ba gaano kaimportante na ipagpatuloy ang mga mga big ticket projects na yan? Yung mga national highways natin, yung mga farm to market roads, ang dami nating kulang sa Pilipinas. Kaya mabagal ang takbo ng ekonomiya natin dahil dyan. Pero wala kang ginawa. Pakyut ka lang, concert lang ang nalalaman mo dyan. Kasama mo ang bangag mong asawa. So ito pa. Gawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun. Pupondahan mo yung mga kailangan pondohan. Correct. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. So, ako, nag-ano na talaga ako na parang tipong, naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako at tapos na yung mission ko sa buhay. Grabe. Yun yung napansin ko. Diba nakakagalit talaga si BBM? Para bang nakuha ng kanyang gusto, wala na. Tayong taong bayan, binabaliwala na tayo. Sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Pero wala po kayang inner circle na kinakausap siya kaya nagkakaganon ng pamahalaan? Hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila Kasi sa akin, trabaho lang yung... Sino ba namang makipagbarkada sa kanila? Mga kumakain ng pulburon. Si VP Sara ayaw niya ng pulburon Diba? Ginagawa ko. So, ibig sabihin, kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Yan nga
believe ako kay VP Sara dyan eh. Kasi nung binigay na sa kanya yung Department of Education, tinututukan lang niya yung trabaho niya. Hindi na siya nangingialam sa trabaho ni BBM. Di ba? So, noong time ng kampanya nila ni BBM, kung ano man yung mga pinag-usapan nilang dalawa na kung manalo na tayo, kung ako na yung vice presidente, kung ikaw na yung presidente, ito yung gagawin natin, bla 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 bla, bilang respeto sa tinulungan kita, di ba? Pero biglang nawala yun. Kinalimutan na ni BBM ang lahat na itong babaeng ito yung tumulong sa kanya para manalo siya. Nakuha na niya ang kanyang gusto eh. So wala. Pati si VP Sara kinalimutan na. Imagine na to na, ito pa yung taong unang tumulong sa kanya para manalo siya, para makaupo siya ngayon dyan sa pagiging presidente niya, kinalimutan, binabaliwala. Ang tanong ko sa inyo, taong bayan, how much more tayo? Nawala tayo. Wala tayong natulong kay BBM. Wala tayo. How much more tayo, mga Pilipino? Ha? Binabaliwala nga ito na tumulong right in front of the face of Bongbong Marcos, tinulungan ni VP Sara. Pero binabaliwala lang. Ganyan po ka manggagamit yung bangag na yan. Now, ang tanong ko, kawawa tayong Pilipino? No? Kung nagawa niya yan kay Vice President Inday Sara Duterte, how much more tayong mga ultimong Pilipino? Ewan ko na lang kung heartily ang kanyang serbisyo niya sa bansang ito. Tapos ako, dahil, syempre di ba tumakbo kami in tandem. So parang ako, doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Kasi uniteam kaming tumakbo eh. So kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So ganun yung mindset ko noon. So, nung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting, tapos walang directions na binibigay sa inyo. Kayo lang, sarili nyong effort, yung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno. Dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya? Ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate sa kanya yung nakikita mong Kukulang. mali? Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Correct. Kasi nagsabi ka sa mga tao piliin niyo ako para maging pangulo. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Kasi may plataporma ka eh. So, by the time na manalo ka, si BBM nanalo siya, alam mo na kung ano yung direksyon mo. Pero siya wala. Celebrate siya ng celebrate. Concert siya ng concert. Masaya siyang nanalo. Tayong taong bayan, wala na. Kinalimutan na tayo. Na tayo yung bumoto sa kanya para iupo siya paangat doon sa Malacanang. Wala na tayo. Napag-iwanan na tayong lahat. Kapangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako presidente siya Diba? O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam
ang mga congressman. Oh, ito pa yun ha. Ito yung frustration ni VP Sara dyan. Bakit ba, BBM? Hindi mo man lang sinita itong mga congressman na mga hindi naman lahat ha. Some, especially yung mga kaalyado, yung mga buaya talaga sa pera eh. Hindi mo sinita. Bakit ba? Nangingialam sila kay VP Sara. Nangingialam sila dyan sa budget ng Department of Education pero wala kang ginawa. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC ng Department of Education kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya parang, oh, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? Oh, Ay there's nako, bangag talaga. Bangag talaga si BBM. another problem. Sinabihan ka na nga eh. Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage. Oh, so halata ha, itong si Bongbong Marcos, kasabwat siya sa planong pabagsakin itong si VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Inanalyze ko yan eh. Kasi ang gusto po ni BBM na magkaroon ng maraming classrooms. E di syempre, si VP Sara sang-ayon doon. Sino ba namang hindi sasang-ayon doon na magkaroon ng, di ba, libong-libong classroom nga sana eh, di ba? Nakalimutan ko lang kung magkano yung target nila. Ngayon, alam mong nangingialam itong House of Representatives sa budget mo. So meaning to say, yung gusto mong maraming classroom, maaapektuhan yan. Kasi pinakailaban dito sa mga buhaya na ito eh. Pero bakit hindi niya ginawa itong si BBM? Para bang magmukhang si VP Sara ang may kasalanan? Kasi siya yung nakaupo bilang Department of Education Secretary. Kung failure ang Department of Education, edi si VP Sara ang pagbibintangan. So wala kang ginawa. Doon pa lamang, trinahidor mo si VP Sara. Hindi mo man lang tinulungan si VP Sara dito sa mga buwaya ng mga kongresista na ito. Dahil inuna mo yung pinsan mong butanding eh. Inuna niya yung pinsan niya, binawali. 'Di ba? Sinong hindi ma-frustrate niyan? Gusto mo ng maraming classrooms. Ngayon, nandito na yung budget. Pinakialaman ng mga kaalyado ng pinsan mo. Tapos, heto, si VP Sara, nagrereklamo. Nag-expect siya na kampihan mo dito sa mga buhaya na ito. Wala kang ginawa. Ano ba? Anong klaseng presidente ka? Ng bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Di ba? Mga highlights po ito ha. Ito yung mga importanteng highlights na itatalakay natin. Na kung saan ay ine-emphasize po ni VP Sara dito na walang direksyon itong si BBM. Walang kadireksyon. Now, sasabihin na naman yan ng mga loyalista, naninira si VP Sara, naninira si VP Sara. Okay, hamunin nyo ng nagsisinungaling si VP Sara sa kanyang mga pinagsasabi. Sige. May ebidensya yan. Hindi yan basta-basta magpalabas ng mga ganong salita kung walang ebidensya. At kitang-kita naman natin yan. Tatanungin natin yun yung secretary natin ngayon sa Department of Education. Sino ba yun? Yung Department of Education Secretary, kalimutan ko. Tanungin natin. Alam rin niya. Kasi yun, wala ba yung DepEd Secretary ngayon? Wala. Kontrolado yan ng bangag eh.
Sunod-sunuran lang yan. Pero ito si VP Sara, hindi mo yan makokontrol. Kaya bumitaw yan sa gabinete mo. Di ba? At isa pa dito, at dahil doon nung bumitaw na si VP Sara sa gabinete, yun, alam na niya kung ano ang magiging mangyari. Sisimula na siyang i-dismantle by impeachment. 'Di ba? Magrereklamo na 'yan. Magsisimula 'yan sa House of Representatives eh. Kung maalala po ninyo, ang kauna-unahang kongresista na humalik sa puwet ni BBM. Walang iba kundi si Stella Kimbo. Di ba? Maalala nyo yun, yung padrama-drama effect pa niya? Kasi, booking sila ni VP Sara eh. So, siguro, may instruction na galing sa butanding na tambaluslos. It's time for us na siraan na natin itong babaeng ito. Kasi, delikado ito kapag maging presidente ito ng Pilipinas. Baka may ganung So, sinimula na. Nagsimula na yung confidential funds na galing kay BBM, na binigay kay VP Sara, wala na. Nilagyan na ng kasalanan si VP Sara. Ganon yung istorya na yon. Kaya ang sabi nga ni VP Sara ang pagdeklara niya sa pagiging pagtakbo niya sa presidente sa 2028 ay walang kinalaman sa trabaho ng Office of the Vice President. Ang kanyang trabaho sa Office of the Vice President, serbisyo yun sa taong bayan bilang VP. Pero itong pagtakbo niya, pinaalam niya sa taong bayan na ako po yung aayos sa problema ng bayang ito. Ito, panoorin po ninyo. Ano po bang reason bakit ganon? Bakit parang hindi siya official na may seal ng OVP? Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President eh. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice. Kasi raw, ang nangyari doon sa Office of the Vice President sa Mandaluyong, correct me if I'm wrong, Mandaluyong yata yun, no? Kapunta kami doon eh. Ang nangyari doon, naghihintay yung mga press media. Nandun pa yung logo ng Office of the Vice President. Tapos yung seal rin sa podium. Nagtataka lahat ng mga media doon, bakit pinatanggal ni VP Sara yung mga logo ng Office of the Vice President. Tinanggal. Tapos yung podium parang I think tinakpan. Tapos si VP Sara, napansin nila nakaitim si VP Sara. Doon na nawindang ang media na akala nila magre-resign si VP Sara bilang Vice President o ano mang nangyari. Akala nila may nangyari kay Tatay Digong. Maraming tumatakbo sa mga utak nitong mga media. Nabigla sila na nagdeklara pala ng tatakbo sa 2028. So yun ang nangyari. Kasi the reason bakit tinanggal niya yung mga seal, mga logo, yung mga kinaugnayan po ng Office of the Vice President, pinatanggal lahat. Because walang kinalaman po ang trabaho ng Office of the Vice President sa kanyang declaration sa pagtakbo ng 2028 election. Okay? Para maliwanagan natin ang taong bayan. Okay? President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Yan ang dahilan. Protesta laban sa administrasyon
ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim, dahil yun yung nararamdaman ko eh. Nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin. Kung maalala ninyo nung 2025 election, no? Meron silang campaign ads na nakaitim itong si VP Sara at si Senator Amy. Bilang simbolo ng kadiliman ng ginawa ng administrasyong ito. Sino ba namang hindi didilim ang mundo na ninakaw na ninyo lahat ng pera ng bayan, di ba? And nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Kaya nga, supporting dito binanggit pa nga ni VP Sara na hindi niya kayang makita ang ating mga kamag-anak, mga kabataan in the future na sasabihin na lang na normal itong nakawan sa mundo natin, sa bansa natin. Hindi niya take, okay? Hanggat nandito ako sa mundong ito, buhay ako, lalabanan natin itong hindi normal. Okay? Hindi po natin gawing normal itong mga maling gawain. Okay? Ngayon, tinanong si VP Sara. Sabi niya, VP Sara, hindi ka ba, ano ang nararamdaman mo nung ikaw ay gustong iparesign ng administrasyong ito? And not only the administration, also the supporters of BBM. Resign, Sara, resign. Araw-araw niya yang marinig, di ba? Sa media, sa social media, no? At sa mga bayarang vloggers. Tapos, tinatrabaho pa siya sa mga dati niyang mga kalaban, itong mga Makabayan Black. Galit na galit yung Makabayan Black na yan kasi yung mga kaalyado nila doon sa Mindanao, tinutugis ng pamilyang Duterte. Di syempre, mag-iingay sila. Diba? So, sila yung nananawagan una ng impeachment. Tapos, sinakyan rin ng mga minions ni Tambaluslos. So, tinanong si VP Sara. Sabi dito, VP Sara, ano bang saan ka ba humuhugot ng lakas ng loob sa mga pagdidismantle sa inyo? Di ba? Binatikos siya na ng binatikos, dinismantle na siya, gusto siyang ipa-impeach, gusto siyang ipa-resign, pero bakit hindi ka pa rin sumuko? Tinanong si VP Sara ng gano'n. Ito yung video niya na. Wala. Dito sa pagiging Vice President, walang nangyari na gano'n sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin eh. Meron po ba sa part sa buhay ninyo, since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, meron po bang part sa buhay nyo na parang, ayoko na, suko na ako? Kasi po sa totoo lang, ang daming mga babaeng nakakaintindi dito kay VP Sara. Totoo. Sasabihin nga, sasabihin ng iba alam nyo, bilib na bilib kami dito kay VP Sara kasi babae siya, pero ang mga kaaway niya, mga lalaki, inaaway siya ng inaaway dyan sa House of Representatives. Inaaway siya ng inaaway dito sa executive branch. No? Tapos, makita mo talaga sa kanyang personalidad ni VP Sara na hindi siya sumuko. At nakikita pa nila na matapang. So, maraming nag-iidolo na mga babae ni VP Sara na parang sinabi nila na sana all, no? Nakayanan niya yan. Babaeng babae pero talagang very strong. Doon pa lamang maraming nagsasabi na
Ito yung karapat-dapat maging Pangulo ng Pilipinas. O, walang bulahan ito, ha? Usaping ano ito, real talk. Ito yung dapat na maging presidente. Hindi na nayayanig ng mga kaaway niya. Di ba? Wala naman siyang kakampi. Vice President siya, nag-iisa siya. Yung mga kaaway niya sa mga Senado, sa House of Representatives, dito naman sa Malacanang, halos inaaway siya lahat. Kasi nga, threat siya na maging Pangulo sa 2028. They have to dismantle this lady in order for them to continue their political interest. Pero itong babaeng ito, hindi sumuko. Hindi sumuko. And that's the number one reason why this lady is loved by the Filipino people. Na ito yung karapat-dapat na maging presidente. Hindi kagaya nitong anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ito talaga matibay. May command. Oh, yan ang word. May command. Pero yung isa, may bangag. Wala. Hugaw. Wala. Dito sa pagiging Vice President, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin eh. Yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin. Na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko. Parang napahiya sila. Imagine that one, no? He is carrying the burden of the people who supported him, her, who supported and vote for her. Okay? Ano niya? Ano sa Tagalog yung carry? Pasan sa Bisaya yun eh. Nagpasan siya. Sa burden. So bakit ako susuko? Paano na lang yung mga bumoto sa akin? Paano na lang yung umaasa sa akin na binoto nila ako kasi gusto nila ng pagbabago? Talagang lalaban ako hanggang sa dulo. Imagine that one. 32 million ang bumoto sa kanya, tapos i-dismantle ka lang dito sa mga kawatada, mga kongresista. Not all. Meron iba dyan, ang dami. Di ba? So, she has to fight. She has to fight for the people. And isa yan sa mga katangian ni VP Sara kung bakit mahal yan ng taong bayan. Hindi tayo napahiya dito sa babaeng ito. So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba, sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao. Kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Di ba? Parang sinabi ni VP Sara ba na sino kayo para iparesign nyo ako sa pwestong ito? Sino ba kayo? Hindi po kayo ang dahilan bakit nakaupo ako ngayon dito bilang Vice President. Ang taong bayan po, sila ang nagluklok dito sa akin. Now, kung kayo, yung mga Kabayan Black, sina Hontiveros, sina Dilima, na gusto mo iparesign si VP Sara, ninyo. Sino ba kayo? Sino kayo? Wala kayong karapatan. I will not, ika nga sabi ni VP Sara, I will not step down. Ayokong madismaya ang taong bayan na bumoto at umasa sa akin. Diba? So, iyak kayo. Yung mga kalaban ni VP Sara, iyak.
Okay? Yan lang masasabi ko sa'yo. Iyak na lang. Tapos, dahil nabanggit yun, no? Dahil nabanggit yun, tatakbo yung presidente si BP Sara. Ngayon, tatakbo presidente, naalala tuloy ng, alam nyo naman, itong mga mainstream media, pinalabas yung mga sinasabi ni former President Duterte. Kasi hahanapan nila ng butas yung mga Duterte. So, pinakita yung video kung saan si former President Duterte sa isang speech niya nung time na siya pa ang presidente ng Pilipinas. Sinabi po ni former President Duterte, "Anak, BP Sara, huwag kang tumakbong presidente." Kasi may karapatan namang mag-advise si Duterte at that time kasi tatay siya ni VP Sara. And at the same time, may knowledge na si Duterte kung ano ang sitwasyon kung ikaw ay maging presidente ng Pilipinas. Sabi ni Duterte, "BP Sara, huwag kang magpresidente. Walay lami. Akala mo maganda yung pagiging presidente? Wala. Hindi ito maganda na posisyon na ito." Sinabi ni Duterte yan, ha? Wala kang tulog, pagod ka, kasi gano'n naman talaga eh. Kung ikaw ay tunay na nagserbisyo sa Pilipino, sa taong bayan, wala ka talagang tulog kasi iniisip mo lagi yung kalagayan ng bayan mo. So, sinabi ni Duterte, mamahinga ka na lang, i-enjoy mo yung buhay mo. At tapos, sinabi pa ni former President Duterte, ito yung pinakalat ng media, na sinabi ni Duterte na babae ka pa naman, no? Hindi raw parang hindi ito para sa babae. Yan ang naalala ko kay sabi ni Duterte. Hindi ito para sa babae ang pagiging presidente. Which is si former President Duterte, sinabi niya yun kasi anak niya eh. Concern siya, babae yung kanyang anak. Pero alam ni Tatay Digong na itong babaeng ito na si VP Sara, mas grabe pa ito sa kanya. Alam ko naman yun eh. Binanggit yun ni former President Duterte para iniiwas ni Duterte na maging pangulo itong si VP Sara kasi alpha ito na pagkababae. Kagaya ito ng asawa ko, alpha rin yung aking asawa eh. Alpha ito. Ano ba ibig sabihin yan? Kapag merong mga desisyon, si VP Sara, kung yan ang gusto niya, yan talaga. Kukunin talaga yan ni VP Sara. Hindi yan titigil kapag hindi niya makuha yung gusto niya. To the point na talo si Tatay Digong sa ganyan. Di ba? Para bang sinabi ko na si VP Sara parang ito lang raw ang anak niya na lumalaban sa kanya. Para bang sa lahat ng mga anak ni Tatay Digong, si VP Sara lang yung frank sa kanya. Prangka ba? In example yan ni former President Duterte noon eh. Every time na nangangailangan sila ng pera ng pamilya niya, si VP Sara yung nagsasabi na saan na yung tuition fee namin, yung baon namin, ganon, ganyan ba? Matapang raw. Normal yun sa pamilya. Si VP Sara, para bang hindi kaya ni former President Duterte itong tapang ni VP Sara. So, syempre, iniiwas niya maging presidente ito kasi mas matindi pa to sa akin. Mas stricto pa to sa akin. Ito yung kwento niya, no? Siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Ano po masasabi?
Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala, pero para sa akin yung gender wala yan. Nasaan yan? Yung kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Ako naniniwala din doon. Kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nilalang eh. May birit pa si Banat Bay eh. May birit pa si Banat Bay eh. Tama naman si VP Sara. Siya din ang nagsabi. Tama naman si VP Sara. Kasi po, nung natanong si VP Sara doon nga, sinabi nga ni Duterte na hindi pang babae yung presidente. Eh, sinabi na ni VP Sara na wala naman sa kasarian yan. Hindi porket babae ka ay hindi kaya mo maging presidente. Depende yan sa babae. Kasi po, kung ikaw na ang presidente ng Pilipinas, ang gagawin mo lang yung brain. You are the brain. Lahat. Hindi naman ikaw yung hindi kagaya ng epal na pangulo natin. Pupunta doon, siya pa yung magdi-distribute sa mga ayuda. Remember si Bongbong Marcos? Hindi mo trabaho yun para magpakita na magbigay ka ng ayuda. Alam mo, pinopolitika mo yung tao eh. So ikaw, nasa inyo yung brain. Kahit hindi ka nakita na nagtatrabaho ka, ang importante, ikaw yung utak sa lahat ng galaw ng iyong gabinete na ito yung gagawin ko. Mag-meeting kayo, ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo. Pagkatapos silang gawin yon, mag-meeting tayo ulit. Kumusta na yung pinagawa ko sa inyo? Nakuha ba? Anong problema? Anong dapat nating anong mga challenges ninyo na dapat nating i-improve? Na dapat nating itulong para ma-command ko rin sa aking mga branches. Ganon yun. Okay? Ikaw yung utak sa lahat. Mas kung yung mga gabinete, hindi yan gagalaw kung hindi sa utos mo. Di syempre, yung mga utos mo na hindi nila sinusunod, ikaw na yung niyan, presidente. It's your call. It's your decision kung palitan mo yan, pagalitan mo yan. Depende na yan. Di ba? Ganon yung trabaho ng presidente eh. Di ba? So, in the case here of BBM, wala siya nun. Wala siya nun. Mas organized pa nga, sabi nila si VP Sara. Ewan ko nga, bakit hindi nila maiintindihan itong mga bobong mga bashers ni VP Sara? Ewan ko lang. Ewan ko lang talaga. Puro lang naman sila dakdak sa mga bibig nila. So, ayun po, no? Hindi po natin lahat siguro na explain ngayon, pero meron pang maraming highlights doon sa interview ni VP Sara. Siguro mamayang pagkatapos ng video nito, may follow-up video rin ako. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga tinalakay natin. Ano ang masasabi nyo dito sa kalagayan ngayon ni VP Sara, no? Na pinalibutan na siya ng mga bumabatikos sa kanya ngayon na mga kaaway nila sa politika at hanggang ngayon lumalaban si VP Sara. Ilagay nyo ang inyong opinion, reaksyon sa comment section at babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!